Good day everyone guys, this is Laking Davao and once again welcome back to my channel guys. And hi guys, magandang araw sa inyo lahat dyan at kumusta po kayo, no? Sana ay nasa mga mabuti tayong mga kalagayan guys Yan. So guys, nandito tayo inside this new district, no? By the Ayala here in the northern part of the city of Davao, no? The Azuela Cove, no? Nandito tayo. Actually, this is the second time I think we're going to update this area. But this time around guys, ang i-update natin dito is what are the current developments happening here inside the Azuela Cove guys, no? Ayan, kasi before yung mga plan pa lang, no, na they're about to ngayon nakikita ngayon sa pagdalaw natin dito pa lang na area ay nakikita na natin na may mga ongoing, no? So ito ang nakikita natin ngayon guys, sa may harap natin ito. That will be the area, the start of the Azuela High Street, no? Ayan. Yung parang mala BGC High Street yan, no? Na inspired. Yan guys. That area, yung high street nito, yung Azuela High Street is about 1.8 hectares of land, no? Yung kanyang yung kanyang sakop, no, sa high street niya. Ayan. It is ang nandyan guys, it's more on shops, no? Ayan, no? Restaurants, everything, no? Business shops, no? Everything. At you will be seeing there, no? Pwede ring may mga ano diyan, no? Mga iPhone stores or what, no? Everything, no? Mga yan, Nike stores. Yan. So yan yung actually nakikita natin ngayon. Parang nagtatambak sila or may hinuhukay sila, I think, no? Kasi more on ano yan dyan guys ay mangyayari niyan parang landscaping no? Ayan. So ngayon, ang napansin ko dito sa new development here in Azuela as well, kasi dito lang dati yung may parang aspaltado na side, no? Ito, no, andyan dito palibot. Actually, yung doon sa may dati before, it is concrete pa lang, no? At saka doon, parang ngayon nakita ko it's been already concreted. As nakapag-asphalt overlay na sila. Ayan. So ngayon guys, ikot tayo doon guys, no? Maglalakad-lakad tayo. Ayan, titignan natin yung different of development going on the back portion of this guys, no? Especially doon sa may waterside area. Ayan. Let's see kung pwede tayo pumunta doon sa may kasi one time pumunta tayo doon, parang may nakita ako na pwedeng pumunta doon as long as meron kang something. Ngayon meron akong sadya dito din, may titignan tayo doon sa may the residence, no, banda. Okay, so let's go guys, no? Dahan-dahan tayo, maglakad tayo guys, kasi ito guys, ito yung sa main entrance niya guys yan, no? Ito na yung palabas dyan sa may lanang. Wala naman masyado ano dito, no? The shops still here, no? Ayan. So walang medyo binago dito, walang new development. All the developments happening is here, no? Yung sa pinaka main business district niya, which is ito yung isa din ngayon na parang puspusan ng ginagawa dito, kasi I think 2024 dapat ang kanilang target of completion itong High Street, no? Itong Azuela High Street. Ayan guys.
yung before, kung naalala nyo na nag-update tayo dito about yung sa kanilang water reservoir dito, ay wala na yung ano, no. So I think okay na yan dyan. Ayan, no. So yun guys, no. Dahan-dahan tayo, maglakad tayo guys, okay. We will start our doon tayo banda. Okay, let's go guys. Ayan guys, no. So ito, dito tayo first, no. Ito yung area ni High Street guys, no. Ayan. So ito yung mga mangyayari dyan sa loob, no. Yan yung perspective nila, no. It's a different kind of shops, no, na where we can eat, no, different kind of dining. Ayan. And ang kagandahan niyan kasi guys, parang may ano yan, parang may open park sa gitna, no, na masarap, maganda maglakad dyan. Parang BGC nga, no, na style. Ganyan yung mangyayari dito guys. Ayan. So ito yung mga features niya. Ayan. Okay. So ngayon, lakad-lakad tayo doon. Let's try to go doon sa may bandang likod guys, ha. Ayan. So I will just cut the video, no, portion by portion lang tayo magbi-video para medyo makatipid tayo sa time ano natin guys, ha. Okay, let's go guys. So ito guys, no, ayan. Sinarado rin nila itong dati nga parang may daanan dito guys, no. So kung masisilip natin dito, ayan, no, may lot of workloads inside, no, happening. Ayan, para silang nagtatambak or something, ano. Ayan. So yan, no. I think that will be, yan ang pinakauna matatapos, no. As well, High Street coming up, no, following soon. Ayan. So nandito tayo sa area na before, ito yung area na dati guys, na dati na dapat position, location nung St. Luke's, no, kung naalala ninyo, no. And then St. Luke's, I think during pandemic parang nag-ano sila, no, parang parang back out, no, nag-back out sila sa projects. I think siguro because of the pandemic, ano. Pero ngayon guys, alam nyo, so wala namang problema yan dito para kay Ayala, no. He has its the Ayala has its own brand of hospital, no. Yung kanilang mga AC medical, no, yung Qualimed, no, yan sa kanila yan, so walang problema yan para kay Ayala. So maybe, no, I guess they will put up that kind of hospital here for their district. Parang feeling ko mas bagay din yung mga ganun, no. Yung si St. Luke's kasi parang it's too big for this kind of district. Pero maganda rin sana yun, no, kasi it's a brand, ano. Alam naman natin pagdating, ano, no, mga St. Luke's. Ayan. So ngayon, you know, there is a hearsay guys, no. St. Luke's Davao didn't actually leave Davao, no. They say St. Luke's will rise in the southern part of the city of Davao guys, no. So that will be in DGT, no. Meron lang, no, hearsay lang pa lang yan siya guys, pero malakas daw ang kutob na malakas-lakas yung ano, no, yung parang bali-balita na about the St. Luke's Medical Center, Davao branch will be rising in the southern part of Davao City, no, sa DGT nga. Well, no, sa bagay ngayon, hearsay pa lang naman yan. Kung ika nga, no, sa galing pa yan sa mga medyo mamarites na mga na tao, no. Ayan. So malay natin, no, matotoo, no. So
let's wait and see, no, kung ano. Kasi although si DGT, meron din siyang, naalala ko meron din siyang inano na something big, no. Also na abang-abangan doon, no. It's a hospital daw. So baka nga, no, baka pwedeng si St. Luke's yung mini-min niya, pero syempre they are still tayo, no, magwe-wait tayo sa confirmation galing sa kanila. Okay, so anyways, yan, so dito okay lang yan, walang problema kay Ayala yan kasi may sarili naman siya di ba? So ngayon guys, let's go. We will go doon banda sa may the residence. Okay, 900 meters from here. So I'll cut this video first. Let's go guys. Ayan, we're and a half, no? Ayan. So dito guys, mapapansin natin may new, no, na road silang gagawin dito. Ayan, siguro mga ano na to guys, yung makikita natin sa design. Ayan, yung mga ganyan, mga streets, different kinds of streets guys, no? So yun nga guys, no, dito kasi na area guys, ito lang area, part na area. This will be the parang pinaka business district na nitong Azuela Cove, no. So corporate offices and mga siguro mga banks, no. Ayan, dito magtatayuan, magsisitayuan, no. Ayan, different kinds of towers. Ayan, no. So siguro, no, I will give this Azuela Cove since si Ayala he's building his own, no, yung kanyang mga residential dyan. Alam nyo guys, susunod-sunod na yan ganyan naman ang ginawa niya lagi no, sa lahat ng mga ano niya. He always start the ano, tapos susunod-sunod na yung mga ibang magi-invest sa kanya. Mabilis na siya makapang-akit, no. Ayan. Ito rin ang napansin ko dito ngayon guys, no. Dati nga itong nilalakaran natin, this is a concrete, no, sa baba nito dati. Ngayon nakapag-asphalt overlay na sila. I think na ginawa na to nila lahat, no, all over. Yung sa natapos na nila na concrete, no. Ayan. Pati yung mga lamppost diyan, yung mga ano already in place, no. Ayan. Ito ang ganda rin, no, yung mga puno na tinanim nila all over the sidewalks also, and dyan sa may sa center. Ayan, ang ganda niya kapag lumaki na yan, no. Here will be a very ano, so dyan na area guys, ay walang mangyayari dyan, no. Kasi parang may pader na yan dyan guys Yan, no. So dito lang na side, no, ito yung parang pinaka sentro nitong business district na ito guys no. Okay, so ngayon diretso pa rin tayo, punta tayo doon sa may kung saan mas marami yung may mga ginagawa ngayon guys na development around here. Okay, let's go guys. Ayan guys, no. Layo rin yung ating nalakad. Ayan, so here we are guys, no. Nandito na tayo banda sa may back portion, no. So that is already yung nakikita yung dalawang towers na yan, that is the residence by Azuela, no. It is a premier condominiums, no. Ayan, so this one here guys, no, ito na yung ano kasi guys, no, yung parang pinaka sa may dulo, no. Titignan natin, babase natin dyan sa kanilang perspective. Yan, nandito tayo, yan, no, dito tayo banda, no. So itong nakikita natin na parang construction dito guys, ito yung sa para sa daanan, I think ito na yung paikot doon, iikot na yan doon, and lalabas mo na, ang labas mo na yan is yung doon sa may rotonda na ginawa din yung kung nasan tayo nag-umpisa nitong video na ito guys, no. Yun, doon na yung labas nito guys, no. Ayan, so right now guys, we are here sa may banda na area na
So kung makikita natin dito guys, may naka bakod dito, no. This is another project. Ito na yung sinasabi ko na isa sa mga ongoing projects ngayon na nangyayari dito inside sa Azuela Cove. Ito na po yung pwesto ni The Park Shore guys, no. Ayan. So doon yan siya, parang magfe-face yan siya doon banda na area, ganyan, no. Tapos ito na area, I think they will build the same sa ginawa nila dyan sa residence na may car park area and then something amenities or what, no. Ayan. So this project is by the Ayala Land Premier, no. It's a luxury waterside living here in Azuela Cove. The same ano lang siya doon sa the residence ng itong Azuela Cove, na which is ito ring Ayala Land Premier then ang gumawa, no. Actually that the residence is the first Ayala Land Premier project here in Davao, no, sa Davao City, no. So that is the one of the expensive, no, most expensive condominiums here in I think in the country, and it will be the most expensive condominium in Mindanao, no. Ayan. So ito ngayon, they are now starting this park show. The Park Shore, no. Ayan. So ang the difference lang nila guys between the Park Shore and the residence, which is that this Park Shore is a 2 towers also, no. Tapos halos the same sila ng resemblance nito ni the residence. Ang magkaiba lang nito guys is the levels of stories, no, ng itong the Park Shore. Kung yung sa the residence is 21 and 20 stories, ito naman si the Park Shore will be 19 and 18 story, no. Ayan. So yun yung isa sa mga ginagawa dito guys, no, maliban doon sa High Street, ito pa, no. So halos in the next few years, no, hindi na magsosolo dito si the residence, no. Meron na siyang yung kanyang kapatid na the Park Shore. And right after that, dito kasi tayo galing guys, no. Ayan, doon yan, palabas na yan dyan guys, no. Ayan. So later on, papasok tayo dito, lalakad tayo, pupunta tayo doon sa the residence guys, okay. But after that, before that, ito, no, so the Park Shore, dito naman sa kabilang side niya guys is the new project by the Alveo, no, land. So this will be the second project ng Alveo land here in Davao City. The first project of the Alveo land here in Davao City, there's dyan sa may Abriza complex, no. Ayan guys. So yung makikita nating 4 towers dyan na the Abriza residence and the patio na suites, no. Ayan. Yung 2 towers ng the residence, the Abriza residence, and then 2 towers ng the patio suites, okay. So this will be their next project guys, since nakita na alam natin, no, yung sa project nila dyan sa Abriza, nakapag top off na sila. I think it is almost done na, no, na ngayon ito ay binakura na rin nila, no. So this is indication that their next project will soon be commenced here, no, dito na area. Ang itatayo naman dito guys is ng Alveo land is the parcel, Azuela Parcel 2, no. Ayan. It is a 3 towers na condominiums, no. I think tower 1 and 2 will be 18, no, or 17, and then the tower 3 will be 18 stories, no. Ayan. The tower 1 and 2 will be 17 stories or 18, no. It's either way, no. It's either, no, kung yung si tower 1 and 2 is the 18 stories,
or 16, no, 16 pala, no, 17 and 16 stories to guys, sorry. No, si Alveo dito na itatayo, no, itong sa parcel, no, Azuela parcel, no, yan yung kanyang perspective guys, no, na itatayo dito guys. Ito malaki din, no, so soon, no, ayan, so unti-unti na si Ayala, alam naman natin yan guys, no, pag si Ayala talagang non-stop yung mga trabaho sa mga districts niya, no. So I think next year ang pinakaabangan talaga dito guys is the High Street, no. Pag nagbukas yung High Street guys, magsusunod-sunuran na yan ang development dito, no. I can see it here na by the upcoming 2 to 3 years, ang daming tower cranes na naka-install dito, no, at nagtatayuan ng mga new establishment and towers, no, buildings, no. Ayan. So, yan guys, no. So ngayon, dito tayo pupunta. Ayan. So ito yung parang continuation nitong road na magli-lead sa iyo papunta doon sa palabas na ulit, no, sa may rotonda. So ngayon, we will go here. So ito yung part ni the Park Shore. Ayan. Ayan. So yan na si the residence ng Azuela. Ayan guys. So let's go. Punta tayo dyan. Ayan guys, no. So nandito tayo sa may the residence. Magpalilim muna tayo dito guys. Ang init, no. Ayan. So ito yung tower 1 I think to, or the tower 2, no. This is the 20 story. Yung isa kasing ano niyan guys, which is nandito lang na part sa kabilang side niyan is a 21 story. Ito naman guys, this is the car park area. Ayan, no. So ayan, ganon din ang gagawin yan dito guys, no. Kasi ayan, si the residence dito sa area na ito will be the Park Shore, no. Ayan, so malaki rin ang area dito, Park Shore, no. Tapos doon may ginagawa yung konti ano yan guys, no, yung sa part pa rin yan sa ng High Street guys na ginagawa, at saka yung sa water side na development nila, no, which is parang kinonekta nila sa kanilang High Street. So ngayon guys, pupunta tayo dyan sa may water side na yan, no. Let's take a look there kasi ang ganda dyan na area guys, no. Let's go guys. Ayan guys, no. So dito banda kay the Park Shore guys ay continuous yung work nila, no, even Sundays. Ayan, may nakikita nga tayong ano, no, ano ba yan, para sa tower crane or what, I think, no, parang ganun yan, no, para sa tower crane I think yan, no. Meron kasi silang ginagawa dito guys na parang later on ayan natin yan, parang ano kasi yan guys, no, it's kung makikita nyo sa design, yan siya guys, no. It's parang ano ng water, parang water ano ba, yung parang ano bang tawag dyan, parang canal or white or something na nilagyan nila ng design, no, na pwede ka maglakad-lakad dyan, ganyan, no. Ayan, so yan, so this is the residence. Ayan. So ito, lakad-lakad tayo dito guys. Yun yung parang ginagawa dyan ngayon, no? It's like parang ano yan dyan, kanal, parang kanal, no? Open, it's a creek, no? Open creek, no? Ayan, na ginagawa, no? Na pinaganda nila, maganda yung design. I think masisilip natin dito. Huwag lang tayo masyadong sisilip doon guys kasi baka masita tayo. Ayan, oh. Ayan. Tuloy-tuloy yan, no? Mag-open yan tapos palabas na dyan sa dagat, no? Ayan. So
Maganda yung magiging area dito guys, parang ano yan eh, no? Ito yung sa kabilang side kasi the continuation of the high street already. So ngayon dito tayo sa area na ito guys pupunta. Ayan guys, no? Ayan, ginagawa nila, parang ino-open nila yan dyan guys eh. I-open nila. Ayan, palabas dito. Parang ganda nyan pagka natapos ng design na yan guys. This area here is already also ano na. Ito part to sa ano guys, no? Parang kanilang parang kukonekta ito sa high street din nila guys, no? Ayan. I just cannot imagine guys, no, soon yung tulay kapag na-commence na, no. Ang ganda ng area dito. Ayan. So ito guys, no, ikutin lang natin to dito guys. Tignan natin. Pupuntahan natin yung pinaka point nitong area na ito. Ayan guys, no. So this is the residence, no. Ayan, napakaganda. Sa harap lang din ito guys, no, na mga nagtatayo ang resort na rin, no. A new resort there in Samal, no. Multiple of 5-star resort hotel, no, na nag-open na ngayon sa Samal Island. Ayan, especially now kasi malakas ng ano nila dahil nga dito sa gagawing tulay na, no. Dito kung makikita natin dito, makikita na natin yung parang ano ng yung China Road and ano, no, yung China Road and Bridge Corporation ba yan? Ayan, no, nagpunta tayo dyan eh na area. Yan yung ano nila. So soon, no, mag-update tayo na tungkol at ano ang nangyayari ngayon sa SIDC guys, no. Abang-abangan nyo yan. Just kinukumpleto ko lang yung aking mga research para ma-well explained ko sa inyo, no, when we will do a vlog guys. Okay, so medyo dito sa Davao side kasi guys wala talaga tayong problema about that project. Doon lang na side, no, sa may Samal talaga sumasakit na yung ulo ni Mayor Uy doon, no. Ayan, so here, this is it. Yan, ganda guys. Imagine if you are living there guys, no, and you are facing this beautiful view of the Pakiputan Strait and Samal Island, no, and Davao Gulf. Ayan. Ito guys, magiging open to for the public itong area na ito kasi nga, sabi ko, ito ay parang konektado to sa high street guys, no. Ayan. Ayan, no, konektado yan doon. Dito guys, ayan, ang ganda dito, no. I think in the near future, no, baka magkaroon to dito ng mga magandang, pwede nga dito magano eh. Ito may mga bench pala dito guys, no. Ayan, the newly opened na ano guys, no, Discovery Samal is just right in front of this. Ito guys, na maganda sana yung area na yan dyan, no, ma-develop din yan soon, no. Probably it will be developed, no, especially kung sino may-ari niyan guys. So ngayon guys, punta tayo doon sa pinaka point nitong
Azuela Cove. Ayan. And then dyan na rin tayo mag-e-end. Okay, let's go. Ayan guys, no? So nandito tayo na area na sa may pinaka point, no, or pinaka dulo na nitong sa Azuela Cove, no. Ayan. So ang ganda. Dito talaga guys, no, nai-imagine ko when the bridge is already existing, no. Picture queue masyado dito na area. Malamang parang ano to, no. So itong area na ito parang prepare to kaagad ng Azuela Cove in the future. Parang ano ba, di ba, yung katulad sa ibang lugar, no. Parang merong part na kung saan ka pwede picture, no. Ayan. Ang ganda ng magiging view mo, no, kasi because of the Samal Island Davao City Connector Bridge. Ayan, no, somewhere there kasi yung ano nito guys, yung endpoint dyan sana sa Samal, no. I think they want to realign the bridge, no. Siguro parang doon sa side sa may Samal, they are doing little kind of ano, no. I don't know kung ano yung magiging plan, pero anyways, next time guys, I will do a vlog about that one kasi inaayos ko lang yung aking mga research about that one. So yun guys, no, this is the ano ng Azuela Cove. Yun yung mga pangyayari dito sa Azuela Cove ngayon guys, no. Dito tayo banda sa may lilim guys, at napakainit ngayon, no. Ayan, this is the residence, no. So yan, no, yung mga may mga ongoing ano dyan, that is the part of the High Street and the, of course, the Park Shore already. Okay, na ano ako, nabubulol ako dyan sa Park Shore na yan. Ano ba yan? Ayan. So ito guys, no. So later on they will open up this area na yan guys, no. Parang yung tubig dyan, para magko-continue yan hanggang doon, no, sa may area na yon. Kasi yan yung design niya, oh, yung sa ano, that one guys, no. Ayan. So parang yung area na ito, this one is that one, no. Parang part pa rin siya nitong kung nasan tayo ngayon, no. Paikot lang. Ayan. I think parang ano pa nga, no, parang I know may plan pa sila gumawa ng something, boardwalk something, no, here na side. So maybe, no, let's wait. See, ayan. Daming isda sa ano. Yun, so that's it guys, no. That is the development inside this Azuela Cove, Davao guys, no. So number 1 is the High Street, no, the 1.8 Azuela High Street guys, no. 1.8 hectares na Azuela High Street. Ayan, abot yan hanggang dito. It will continue up to here, no. Ito yung kanyang pinaka continuation, itong area na ito. Ayan. And then the second one is yung kapatid nito, no, ng the residence, no, si the Park Shore. Ayan. So next time around when we will stand here, ayan, no, magiging parang 4 na buildings na yung facing Samal Island guys, no. And then the third one, yung aabangan dito na isa, which is the Azuela parcel, no. It is a 3 towers composed of a 16 and 17 story residential building. Okay, so that is the Samal area, soon to be the SIDC or the Samal Island Davao Connector Bridge. Okay, so wow, no, ang ganda talaga ng pwesto ni Azuela Cove dito guys, no. Yun ang kagandahan ngayon dito sa Davao City, no. We have this kind of district here in north part na 25 hectares, itong Azuela Cove na 25 hectares. Meron din doon sa may south na ginagawa 25 hectares also, business district
naman na DGT, no. So yun yung kagandahan sa nangyayari dito sa Davao City. It's kalat-kalat, hindi sila parang nakatumpok sa isang lugar lang kung saan doon lang yung mga developments. So para naman yan kasi sa mga tao guys, no, para yung sa mga tao na living on the south side, they don't need to go far, no, very far, kasi ang layo guys, napakalapad talaga nitong Davao guys, sabihin ko sa inyo, no. Ayan, if you are coming from downtown to here, no, kung nasa Metro Manila ka pa, kung parang itong area na ito ay Pasay, no, pagka pumunta ka ng downtown Davao, para ka nang dumating ng guys, ng mga lampas Mandaluyong ka na, no, ganyan, parang gano'n na yung layo niya. So medyo medyo malaki, malapad talaga tong Davao City guys, diba? So yun, so that's it, no, that's the latest development here inside the Azuela Cove guys. Okay, so please like and share this video guys, no, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do so, subscribe na po kayo, hit nyo na rin ang notification bell, and para update kayo, no, every time I will upload a video tungkol sa mga development na nangyayari dito sa Metro Davao guys. Okay, so that's it sa aking paalala sa inyo guys, no, mag-iingat tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay, so thank you so much guys, God bless us all, and adios.